Ano kaya yon? Sigurado akong gumalaw ang tiyan ko ngayon. Isang lalaki na nagtagal ng mahigit 20 taon sa mundong ito ang nagtanong sa sarili. Sa mahabang panahong iyon, marami na siyang pinagmasdan na kabaong, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba na siyang naramdaman mula pa sa simula. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang ang mga naiwan ay hindi man lang nagpapakita ng anumang lungkot. Sa kanyang isip, habang tinitingnan niya ang mga mukha ng pamilya ng yumao, nagulat siya. Nagkatinginan sila sa isa't isa at may pilyong ngiti sa kanilang mga labi habang may binubulungan. Ang lalaking mukhang asawa ay lumapit sa kanya, tinitingnan ang kanyang relo. "Dalian niyo, wala na tayong masyadong oras," sagot ng lalaki. At sa sandaling iyon, nang aayusin niya muli ang posisyon ng kabaong. Sandali. Sandali lang po." Nagulat ang lahat sa paligid sa kahanga-hangang kilos ng empleyado. Bago natin simulan ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel. Ikinagagalak din naming malaman kung saan kayo nanonood sa pamamagitan ng pagkomento. Sa dilim, may nakita akong bahagyang liwanag. Ito ay nasa loob ng kabaong. Sa loob ng maliit na espasyo na iyon, bahagyang nanginig ang aking mga daliri. Napakaliit lang, na parang nagmamakaawa para sa tulong, ngunit walang nakapansin sa senyal na iyon. Sa sandaling iyon, umikot ang paningin. 3 oras na ang nakalipas sa isang pampublikong krematorium sa Quezon City. Sikat ng araw sa hapon ang tumama sa dingding ng gusali, ngunit malamig sa loob. Ang hangin ng Nobyembre, papalapit ang taglamig, ay pumapasok sa mga siwang ng gusali. Dito, si Mang Tonyo de la Cruz, na nagtatrabaho ng 25 taon, ay nagsasagawa ng huling inspeksyon sa harap ng krematorium ngayong araw. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid ng krematorium. Tiningnan niya ang thermometer, ininspeksyon ang ventilation system, at isa-isang sinuri ang mga safety device. Sa loob ng 25 taon, wala pa siyang naging irresponsableng araw. Ito ang huling naka-schedule ngayong araw, bulong ni Mang Tonyo habang tinitingnan ang kanyang logbook. Sa edad na 52, 25 taon na siyang nagtatrabaho. Libo-libong individual na ang kanyang pinaglingkuran. Sa bawat pagkakataon, pareho lang ang kanyang nararamdaman. Naway payapa kayong magpahinga. Sana'y mapunta kayo sa mas mabuting lugar, isang dasal na pakiramdam. Tinitigan ni Mang Tonyo ang pindutan ng pagpapagana ng krematorium. Ito ay isang luma, pulang pindutan. Sa loob ng 25 taon, hindi na mabilang kung ilang beses niya ito pinindot. Sa bawat pagpindot niya sa pindutan, palagi siyang nag-aalay ng taimtim na panalangin para sa yumao. Ito ang huling paggalang na maaari niyang gawin. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng entrada na may malakas na tunog. Pumasok ang malamig na hangin. 2 staff ng punerarya ang maingat na nagdala ng kabaong sa loob. Tinanggap at sinuri ni Mang Tonyo ang mga dokumento. Napako ang kanyang mata. Isang 30 taong gulang, na buntis na nasa 8 buwan, sumikip ang kanyang dibdib sa sakit. Bata pa, at maging ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay mawawala. Sa loob ng 25 taon, nakita na ni Mang Tonyo ang maraming kalungkutan, ngunit ang ganitong kaso ay laging nagpapabigat ng kanyang loob. "Dinala na namin ang yumaong pasyente," sabi ng staff ng punerarya habang maingat nilang inilagay ang kabaong sa harap ng krematorium. Tinitigan ni Mang Tonyo ang kabaong sandali. Ito ay isang malinis, puting kabaong. Sa tabi ng kabaong, may nakalagay na isang larawan. Ang babae sa larawan ay nakangiti ng masaya. Ang kanyang malaking tiyan ay nakayakap sa kanyang 2 kamay. Masaya ang kanyang ngiti. Ito ang mukha ng isang ina na naghihintay sa kanyang sanggol na malapit ng isilang. Ang taong mukhang napakasaya. Bakit kaya? Hindi maialis ni Mang Tonyo ang kanyang mata sa larawan. May pakiramdam siya ng pagkabanat sa kanyang dibdib. Tulad ng dati, bahagya siyang yumukod sa harap ng kabaong. Pumikit siya at bumulong ng mahina. "Nawai payapa kayong magpahinga. Nawai mapunta kayo sa mas mabuting lugar." Ito ang kanyang simpleng panalangin. Isang ugali na hindi niya kailanman kinalimutan sa loob ng 25 taon. Hindi mahalaga kung may nakakakita o wala. Ito ay paggalang sa yumao. Pumasok ang mga naiwan. Bumukas ang pinto ng entrada at sunod-sunod na pumasok ang 3 tao.
Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 30s na mukhang asawa, si Leo Ramirez, ang nasa unahan. Sumunod ay isang babae na mukhang lampas 60s, ang biyenan, si Aling Nena, at isang batang babae na nasa 30s din, si May Santos. Tiningnan sila ni Mang Tonyo nang walang ano-ano. May naramdaman siyang kakaiba. Ang kanyang 25 taong karanasan ang nagsabi sa kanya. Ang pamilyang ito ay kakaiba. Walang lungkot na naramdaman. Hindi, mas maraming ibang emosyon ang nakita. Pagmamadali, pagkabalisa, at isang malinaw na bakas ng pagmamadali. Si Leo Ramirez ay umupo sa upuan ng pamilya at tiningnan agad ang kanyang relo. Paulit-ulit niyang sinuri ang oras ng 1, 2, 3 beses. Parang isang taong nag-aalala na mahuli sa isang mahalagang appointment. Hindi ito ang hitsura ng isang asawa na naghahatid sa kanyang yumaong asawa, tapos na ang oras. Dalian niyo na. Walang anumang bakas ng kalungkutan sa boses ni Leo Ramirez. Puno lamang ito ng pagmamadaling matapos ang lahat. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang kabaong. Ang biyenan, si Aling Nena, ay mas kakaiba ang kilos. Bagaman ang kanyang manugang ay nakahiga sa loob ng kabaong, hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Patuloy lang siyang nakatingin sa kanyang smartphone. Nag-i-scroll, tapos nag-i-scroll ulit, na walang bakas ng luha sa mukha. Kung ganito lang ang mangyayari, magsusumbong kami. Mahalaga rin ang oras namin, malamig ang boses ng biyenan. Sa loob ng 25 taon, nakakita na si Mang Tonyo ng maraming pamilya ng yumao. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kalamig na biyenan. Ganito, kawalang pakialam sa harap ng pagkamatay ng manugang. Ang batang babae, si May Santos, na nakaupo sa upuan ng pamilya, ay ipinakilalang pinsan. Ngunit may kakaiba rin sa kanya. Hindi siya mukhang nalulungkot. Sa halip, tensyonado ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang smartphone ni May Santos. Mabilis siyang sumagot ng tawag. Opo, naiintindihan ko. Maikling tawag lang. Matapos ang tawag, tiningnan ni May Santos si Leo Ramirez at bahagyang tumango. Parang nagbibigay ng senyal. Hindi ito nakaligtas sa pansin ni Mang Tonyo. Ang kanyang intuisyon mula sa 25 taong karanasan ay nagsasabi sa kanya, may kakaiba. Tiningnan niya ang mga bulaklak na nakalagay sa tabi ng kabaong. Nakasulat dito ang mga salitang, naway payapa ang kaluluwa ng yumao. Sa araw na iyon, ang mga salitang iyon ay tila napakabigat. Isang buntis na nasa 8 buwan. Bakit sila nagmamadali ng ganito? Sunod-sunod na tanong ang sumagi sa isip ni Mang Tonyo. Karaniwan, ang pamilya ay dahan-dahang nagpapaalam sa huling pagkakataon, ngunit ang mga taong ito ay iba. Walang oras para sa pagluluksa, luha o kalungkutan. Parang gusto nilang mabilis na masunog ang lahat. Muli tiningnan ni Mang Tonyo ang larawan, ang mukha ng babaeng nakangiti ng masaya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. At ngayon, ang malamig na katawan na nakahiga sa loob ng kabaong. Hindi ito magkatugma. Kung gayon, sisimulan na natin, sabi ni Mang Tonyo ng dahan-dahan. Sinimulan niya ang huling pag-check. Inabot niya ang kabaong upang ayusin ang posisyon nito. Sa sandaling bahagyan niyang itinulak ang kabaong upang ilagay ito sa tamang posisyon, nangyari ito. Gumalaw. Pakiramdam niya ay bahagyang umugoy ang tiyan. Namilog ang mga mata ni Mang Tonyo. Ito ba? Dahil ba sa ilaw? Binago niya ang anggulo ng kanyang ulo at tiningnan ulit ng mabuti. Gumalaw muli. Sa pagkakataong ito, sigurado na siya. Sa loob ng kabaong, sa bandang tiyan, may malinaw na gumalaw. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Tonyo. Pinawisan ang kanyang palad. Hindi maaaring mangyari yan. Dahan-dahan niyang inilagay ang nanginginig niyang kamay sa ibabaw ng kabaong. Dapat itong malamig na kabaong. Siyempre, dapat itong malamig, ngunit kakaiba. Ito ay mainit. Bahagya, ngunit malinaw na naramdaman ang init. Nanginig ang kamay ni Mang Tonyo. Sandali lang po. Mahinang sabi ni Mang Tonyo, inangat niya ang kanyang kamay. Ang kanyang instinto na kailangan niyang ihinto, ang cremation ang nagpakilos sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Tumayo si Leo Ramirez at sumigaw. Namumula ang kanyang mukha. Hindi lang siya galit. Nagpapakita siya ng pagmamadali. Ito ang mukha ng isang taong natatakot na may malaman.
Hindi, sandali lang po. Sino ang maniniwala sa isang veterano ng 25 taon kung sasabihin niya ang ganoong bagay? Dalian niyo na po. Wala na kaming oras. Malamig na sabi ng biyenan. Inilapag niya ang kanyang smartphone at tiningnan si Mang Tonyo ng matalim. Tumayo si Mang Tonyo sa harap ng pindutan ng pagpapagana. Nanginig ang kanyang mga kamay. Kailangan lang niyang pindutin ang pindutan. Kung gagawin niya iyon, matatapos na ang lahat. Ngunit hindi gumalaw ang kanyang kamay. Muli, may naramdaman siyang bahagyang galaw sa loob ng kabaong. Sa pagkakataong ito, mas sigurado na, kinilabutan si Mang Tonyo sa buong katawan. Huminto ang kanyang kamay ng 5 cm sa itaas ng pindutan. Nananatili sa ere ang kamay ni Mang Tonyo. Ito ang kamay na akmang pipindutin ang pindutan, ngunit hindi ito gumalaw. Hindi niya ito magalaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabaong. Sa bawat hakbang, bumubulusok ang kanyang puso. Sa loob ng 25 taon, libo-libong beses na niyang ginawa ang trabahong ito, ngunit iba ngayon, tense ang buong katawan niya. Lumuhod si Mang Tonyo malapit sa kabaong. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tinitigan ng masusi ang tiyan ng kabaong. Dahil ba sa ilaw? Ikiling niya ang kanyang ulo pakaliwa at saka pakanan, gumalaw muli. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Bahagyang gumalaw ang bandang tiyan, pataas at pababa. Parang humihinga. Hindi ito dahil sa ilaw. Nanuyo ang labi ni Mang Tonyo. Lumunok siya. Dahan-dahan niyang inabot ang nanginginig niyang kamay sa ibabaw ng kabaong. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang palad sa tiyan. Muli may humampas sa kanyang palad mula sa loob. Namilog ng husto ang mga mata ni Mang Tonyo. Muli niyang naramdaman, parang sinisipa ng sanggol ang tiyan ng ina. Ito ay fetus, hindi ito maaaring pagdudahan. Nanginig ng bahagya ang kamay ni Mang Tonyo. Tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ito ay isang pangyayari na hindi niya naranasan sa kanyang 25 taong karera. Katahimikan ang bumalot sa paligid. Parang nawala ang lahat ng ingay sa loob ng krematorium. Tanging ang malakas na paghinga ni Mang Tonyo ang naririnig. Ang tunog ng kanyang paghinga ay umalingaw-ngaw sa krematorium. Kailangan kong pansamantalang ihinto ang cremation, sabi ni Mang Tonyo sa nanginginig na boses. Dahan-dahan siyang tumayo. Takot ang kanyang ekspresyon. Ano? Nagalit na tumayo si Leo Ramirez. Muntik nang matumba ang upuan. May naramdaman akong galaw sa loob ng kabaong. Kailangan itong kumpirmahin. Matatag ang boses ni Mang Tonyo, ang kanyang profesional na budhi na nabuo sa loob ng 25 taon ang sumusuporta sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Sino ka para makialam? Sigaw ni Leo Ramirez. Namumula ang kanyang mukha, ngunit hindi lang ito galit. Ito ay pagkabahala. Ito ang mukha ng isang taong natatakot na may malantad. Lumapit si Leo Ramirez nang mabilis at marahas na hinawakan ang kamay ni Mang Tonyo. Alisin mo ang kamay mo, ngayon na. Malakas ang kapit ng kanyang kamay. Sumakit ang pulso ni Mang Tonyo. Kumalma po kayo, Ginoo. Sinusunod ko lang ang regulasyon. Kalmadong sabi ni Mang Tonyo. Ngunit hindi binitawan ni Leo Ramirez ang kanyang kamay. Nakuha na ang death certificate mula sa ospital. Kinuha ni Aling Nena ang isang bundle ng dokumento mula sa kanyang bag. Ipinakita niya ito sa mukha ng empleyado ng crematorium. Nandito na ang lahat. Death certificate at cremation permit. Kung magkakaroon ng problema, ikaw ang mananagot. Matulis ang boses ng biyenan. Nanganganib ang tono niya. Tinanggap ni Mang Tonyo ang mga dokumento. Nanginginig na tiningnan niya ang bawat isa. Malinaw na nakasulat ang namatay sa death certificate. Malinaw din ang selyo ng ospital. Pero sigurado akong naramdaman ko. Gulong-gulo ang isip ni Mang Tonyo. Ayon sa dokumento, walang duda na patay na. Ngunit ang naramdaman niya sa kanyang kamay ay buhay. Ang galaw ng isang buhay na nilalang. Mang Tonyo, lumapit ng tahimik si May Santos. Malambing ang kanyang boses. Naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Pero kung gagawin niyo po yan, kami ang mahihirapan. Pakisuyo, hayaan na po nating payapa ang ate namin. Kung ganito, maliligaw din ang sanggol. Malambot ang boses ni May Santos, ngunit puno ng pressure ang nilalaman nito. Hindi siya nagtangkang kumbinsihin si Mang Tonyo.
Ang mga salitang ito ay para marinig ng ibang pamilya na naghihintay at tulad ng inaasahan, narinig ang bulungan mula sa waiting area. Ano ang nangyayari doon? Bakit hindi pa nagsisimula ang cremation? Kailan kaya kami? Nagsimulang magpahayag ng pagkadismaya ang ibang pamilya. Malamig ang tingin nila kay Mang Tonyo. Pumunta si May Santos sa waiting area at bumulong. Pasensya na po, kakaiba po ang kilos ng empleyado ngayong araw. Madalas po daw siyang nagdudulot ng gulo. Ito ay kasinungalingan. Ngunit tumango ang ibang pamilya, lalo pang lumamig ang tingin nila kay Mang Tonyo. Muling tiningnan ni Mang Tonyo ang kabaong. Nakita niya ang larawan na nakalagay sa tabi ng kabaong. Ang babaeng nakangiti ng masaya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Si Joyce Rivera, patay ba talaga ang taong nasa larawan? Ang pagdududa ni Mang Tonyo ay unti-unting naging katiyakan. May mali, walang duda, may kakaiba. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm sa loob ng crematorium. Senyal ito na tapos na ang pag-init. Kailangan na lang ilagay ang kabaong at sunugin. Tiningnan niya ang thermometer, nagpapakita ng 850 dots. Wala ng oras. Muling lumapit si Mang Tonyo sa kabaong. Sa sandaling aabutin niya ito, ano ang ginagawa mo? Tinulak ni Leo Ramirez ang balikat ni Mang Tonyo. Napaurong si Mang Tonyo. Pakisuyo, hayaan niyo lang akong kumpirmahin. Mang Tonyo. Nagmamakaawa si Mang Tonyo. Hindi, dalian niyo na. Sigaw ng biyenan. Tumayo si Mang Tonyo sa pagitan ng pamilya at ng kabaong. Hindi siya sumuko. Sa loob ng 25 taon sa trabaho, ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinubukan niyang labagin ang regulasyon. Ano ang ginagawa ko? Lahat ay tama sa mga dokumento, ngunit naalala ng kanyang mga kamay. Ang galaw na naramdaman niya mula sa loob ng kabaong, ang senyal ng buhay na humampas sa kanyang palad. Tatawagan ko ang manager. Kinuha ng biyenan ang kanyang smartphone. Alam ni Mang Tonyo, kung darating ang manager, makukumbinsi siya. Sa perpektong sitwasyon ng mga dokumento, walang saysay ang intuwisyon ng isang empleyado. Ngunit kahit na, hindi siya sumuko. May buhay sa loob ng kabaong. 2 buhay, isang ina at isang sanggol. Sigurado si Mang Tonyo, hindi ko maaaring sunugin ang kabaong hanggat hindi ito nakukumpirma. Nanginig ang kanyang boses, ngunit matatag. Bumalot ang lamig sa hangin. Isang matinding tensyon ang namagitan kay Mang Tonyo at sa pamilya. Walang sinuman ang umuurong. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng waiting area. Hoy, ikaw! Kailan ba ang sunod naming turno? Lumabas ang isa sa mga naghihintay, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 60s. Kailan ba kami? Mahigit 30 minuto na kaming naghihintay. Sa likod ng lalaki, sunod-sunod na lumabas ang ibang pamilya. Lahat sila ay may pagkadismaya sa mukha. Mayroon din kaming mga kailangan. Kailangan naming maihatid ng mabilis ang aming ina. Tama, malayo pa ang aming pinanggalingan. Dumagsa ang mga reklamo ng mga naghihintay na pamilya. Malamig ang lahat ng tingin kay Mang Tonyo. Mahigpit na kinagat ni Mang Tonyo ang kanyang labi. Sumikip ang kanyang dibdib para siyang naging isang kontrabida. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng walkie-talkie mula sa baywang ni Mang Tonyo. Buzz, Buzz, Mang Tonyo, ano ang nangyayari doon? Bakit ang tagal? Ito ay mula sa control room, ang boses ng manager. May sitwasyon po na nangangailangan ng kumpirmasyon, sagot ni Mang Tonyo habang nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang walkie-talkie. Kumpirmasyon? Anong kumpirmasyon? Kumpleto ang lahat ng dokumento. Dalian mo na. May halong inis ang boses ng manager. Pero, dalian mo na. May 2 pang grupo na naghihintay sa likod. Naputol ang tawag. Tiningnan ni Mang Tonyo ang walkie-talkie. Nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay. Mabilis na kinuha ni Leo Ramirez ang kanyang wallet mula sa bulsa. Kinuha niya ang isang ID at itinapat sa mukha ni Mang Tonyo. Kilala mo ba ako? Nandito ang pangalan ko, Leo Ramirez. Ako ang asawa niya. Ako, ang legal na naiwan. Lumapit ang mukha ni Leo Ramirez kay Mang Tonyo. Isang mapanakot na distansya. Ano ang posisyon mo? Aalalahanin ko ang pangalan mo mamaya. Mababa at may banta ang boses niya. Sumigaw si Aling Nena, idedemanda namin ang taong to para sa paninirang puri sa aking manugang at paglapastangan sa patay.
Kinuha ng biyenan ang kanyang smartphone, parang tatawag na siya agad ng abogado. Kailangan kong tawagan ng abogado. Ito ay obstruction of duty. Pinawisan ang noo ni Mang Tonyo. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Sa loob ng 25 taon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasa ganitong sitwasyon siya. Tahimik na gumalaw si Mae Santos. Pumunta siya sa waiting area at bumulong sa ibang pamilya. Kakaiba po ang empleyadong yan ngayong araw. Narinig ko po na madalas siyang nagdudulot ng problema. Kasinungalingan ito, ngunit tumango ang mga pamilya. Lalo pang lumamig ang tingin nila kay Mang Tonyo. Muling pumunta si Mae Santos sa mga empleyado ng crematorium. Lumapit siya sa isang batang empleyado at bumulong. Ganyan po ba siya palagi? Hindi ba siya masyadong nerbiyoso? Nagulat ang empleyado. Nagpatuloy si Mae Santos. Nakuha na ang death certificate ng ate ko mula sa ospital. Kumpleto ang lahat ng dokumento. Pero kung ganito, kami lang ang magdurusa. May halo pang luha ang boses niya, parang totoong nalulungkot. Pinanood ito ni Mang Tonyo. Walang nagtitiwala sa kanya. Dadaan kami sa opisyal na proseso ng kumpirmasyon, muling sabi ni Mang Tonyo. Sinubukan niyang patatagin ang kanyang boses, ngunit nanginig pa rin. Kailangan nating tawagin ang doktor at kumpirmahin ang nasa loob ng kabaong. Hindi, sigaw ng biyenan. Sinabi ko na, mayroon kaming mga dokumento. Nandito ang death certificate at cremation permit. Winagayway ng biyenan ang mga dokumento sa harap ng mukha ni Mang Tonyo. Narinig ang tunog ng papel na humahampas sa hangin. Ito ay lahat ng legal na dokumento. Sino ka para baliwalain ang mga ito? Hindi tinanggap ni Mang Tonyo ang mga dokumento. Tinitigan lang niya ang kabaong. Sigurado akong naramdaman ko. May buhay sa loob niyan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng control room. Lumabas ang manager, nagmamadali. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50s. Mang Tonyo, ano ang ginagawa mo? Hinawakan ng manager ang balikat ni Mang Tonyo. Halika rito sandali. Pumunta sila sa sulok ng pasilyo. Uy, na-check mo na ba ang lahat ng dokumento? Walang problema. Palampasin mo na lang ito ngayong araw. Kalmado ang boses ng manager, ngunit ito ay pressure. May dalawa pang naghihintay sa likod. Huwag na nating palakihin ang problema ng walang dahilan. Hindi makasagot si Mang Tonyo. Bumalik silang dalawa sa bulwagan ng crematorium. Ngumiti ang biyenan nang makita ang manager. Manager, pakinggan niyo po kami. Ang empleyadong, yan ay talagang, pasensya na po. Kulang ang aking pagtuturo. Yumukod ang manager. Naramdaman ni Mang Tonyo na parang guguho siya. Maging ang pinagkakatiwalaan niyang boss ay hindi niya kakampi. Biglang naglakad ang biyenan patungo sa crematorium. Inabot niya ang pindutan ng pagpapagana. Kung ganito lang ang pagtagal ng oras, ako na mismo ang magsisimula. Namilog ang mga mata ni Mang Tonyo. Ang kanyang katawan ay automatikong gumalaw. Hinarangan niya ang pindutan bago pa man ang biyenan. Hindi. Iginatla ni Mang Tonyo ang kanyang mga kamay. Tinakpan niya ang pindutan ng pagpapagana ng buong katawan niya. Ako ang mananagot. Ako ang mananagot sa lahat. Ngunit hindi ko ito papayagan hanggat hindi ito nakumpirma. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit matatag. Ito ang isang matinding kagustuhan na hindi niya ipinakita sa kanyang 25 taong karera. Inilagay ni Leo Ramirez ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. May kinukutkot siya. Parang isang makapal na sobre. Pera, kaya ang nasa loob ng sobre? Ngunit agad niyang inalis ang kanyang kamay. Napakaraming tao sa paligid. Ang tensyon sa lugar ay umabot sa sukdulan. Mukhang magkakaroon ng pisikal na paghaharap. Sa mismong sandaling iyon, narinig ang malakas na ingay sa entrada ng crematorium. Joyce! Joyce! May tumatakbong tumatawag sa pangalan ng kanyang anak. Joyce! Joyce! Umalingaw-ngaw ang gipit na boses sa entrada ng crematorium. Lumingon ang lahat. Isang babae ang pumasok, nanginginig. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s. Maputla ang kanyang mukha, lila ang kanyang mga labi. Ito ay ang tunay na ina, si Aling Linda Rivera. Joyce, nandito na si nanay. Umiiyak na lumapit si Aling Linda. Nanghihina ang kanyang mga binti. Hindi siya makalakad ng maayos. Sa likod niya, mabilis na sumunod ang isang lalaking nasa maagang bahagi ng 60s. Si Mang Bert Rivera, ang ama.
Sinusuportahan niya ang braso ng kanyang asawa at sinabing, "Uy, dahan-dahan lang." Ngunit iwinaksi ni Aling Linda ang kamay ng kanyang asawa. "Bitawan mo, kailangan kong makita ang anak ko." Humihikbi siya ngunit patuloy na lumapit, patungo sa direksyon ng krematorium. Tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang mukha at nagulat. Puno ng bakas ng luha ang mukha ni Aling Linda. Namamaga ang kanyang pisngi, bakas ng matinding pag-iyak. Tiningnan ni Aling Linda ang krematorium. Doon nakalagay ang kabaong ng kanyang anak, Joyce. Sa sandaling iyon, nawalan ng lakas ang mga binti ni Aling Linda. Lumuhod siya at bumagsak. "Uy!" Dali-daling tumakbo si Mang Bert at inalalayan ang kanyang asawa. Ngunit halos mawalan na ng malay si Aling Linda. "Uy, kumalma ka! Uy!" Umalingaw-ngaw ang gipit na boses ni Mang Bert sa loob ng krematorium. Mabilis na tumakbo si Mang Tonyo. Inihiga niya si Aling Linda sa sahig. Hinawakan niya ang pulso nito at sinuri ang pulso. "May pulso po, humihinga rin po," sabi ni Mang Tonyo kay Mang Bert. "Pero mas mabuti po sigurong dalhin na siya sa ospital." Umaapaw ang luha sa mata ni Mang Bert. Nanginginig na hinaplos niya ang kanyang asawa. "Uy, kumalma ka! Makikita mo pa ang anak mo, di ba? Kailangan nating batiin si Joyce na nandito na si nanay." Ang kanyang boses ay may halo ng luha. Masusing tiningnan ni Mang Tonyo ang mukha ni Aling Linda. Malamig ang kanyang mga kamay. Malaki ang pagbaba ng temperatura ng kanyang katawan. Ang babaeng ito ay nahimatay na minsan sa daan bago pa man dumating. Intuition ni Mang Tonyo. Ang damit ni Aling Linda ay marumi sa lupa. Punong-puno ng galos ang kanyang tuhod dahil sa pagkakadapa sa daan. Nanginginig ang boses ni Mang Bert. Sinabi niya, Kami ay galing sa Davao. Nagmaneho kami mula pa madaling araw." Tiningnan niya si Mang Tonyo. Sa daan, nahimatay si Mrs. ng isang beses. Sa service area, tinawag niya ang pangalan ni Joyce at doon na siya bumagsak. Nanginig ang boses ni Mang Bert. "Pagkagising, sumakay ulit kami sa kotse. Kailangan naming makita ang mukha ng anak namin. Kailangan naming makita siya sa huling pagkakataon." Hindi na siya nakapagsalita, bumulong. Nanginig ang kanyang balikat. Pakiramdam ni Mang Tonyo ay masisira ang kanyang dibdib. Mula Davao hanggang Quezon City, 1 oras na biyahe. Isang ina na nahimatay ngunit nagpatuloy sa mahabang daan. Empleyado, mahigpit na hinawakan ni Mang Bert ang kamay ni Mang Tonyo. Pakisuyo, hayaan niyo lang kaming makita ang mukha ng anak ko kahit isang beses lang." Kapag nagkamalay si Mrs., hahanapin niya ang anak niya. Kahit sa sandaling iyon lang, walang tigil na umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Inangat ni Mang Tonyo ang kanyang ulo at tiningnan ang kabaong at muling tiningnan ang ina na nahimatay. Ito ay mali. Lalo pang tumibay ang kanyang paniniwala. May mali. Walang duda, may malaking mali. Sa sandaling iyon, lumapit si Leo Ramirez. "Aling Linda." Malamig ang boses ni Leo Ramirez. "Mas mabuti po sigurong magpahinga kayo sa waiting area. Ako na po ang kakausap sa empleyado." "Ano?" Tinaas ni Mang Bert ang kanyang tingin. "Si Joyce ay anak ko. Hindi ko ba makikita ang mukha ng anak ko?" "Hindi po sa ganoon, Aling Linda. Ang kalusugan niyo po ang..." "Kalusugan? Importante ba yan ngayon?" Lumakas ang boses ni Mang Bert. "Ang anak ko ay nakahiga sa loob niyan." Sumingit si Aling Nena. "Aling Linda, kumalma po kayo. Hindi po kayo dapat masyadong mag-alala." Ngunit walang sinseridad ang boses niya. Ito ay pawang formalidad lamang. "Dapat dalhin muna si Aling Linda sa ospital." "Ayoko." Biglang iminulat ni Aling Linda ang kanyang mga mata. Mahina ang kanyang boses ngunit malinaw. "Anak ko, kailangan kong makita ang anak ko." Nagkamalay siya ngunit wala siyang lakas upang makabangon. Nakahiga lang siya sa sahig. Umiiyak habang sinubukan niyang iangat ang kanyang ulo. "Joyce, nandito na si nanay." Si nanay. Unti-unting humina ang boses ni Aling Linda. Parang nawawalan siya muli ng lakas. Sabi ni Mang Tonyo kay Mang Bert, "Dadalhin muna natin siya sa waiting area. Tutulungan ko po kayo." Magkasama nilang itinayo si Aling Linda. Ang waiting area ay nasa dulo ng pasilyo. Habang inuupo nila si Aling Linda sa isang upuan, patuloy na nag-aalala si Mang Tonyo sa kabaong. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng pamilya ng yumao. Tulad ng inaasahan, narinig ang usapan mula sa pasilyo.
Ngayon na ang pagkakataon, bulong ni May Santos. Dalian na lang natin habang wala ang mga magulang. Tumango din si Leo Ramirez. Manager, dalian niyo na po. Nagpakita ng pagkalito ang manager. Ngunit tumango rin siya. Tama. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa pagkaantala ng ganito. Narinig ni Mang Tonyo ang usapan. Parang nagyelo ang kanyang puso. Hindi talaga. Mabilis siyang lumabas mula sa waiting area. Tumakbo siya patungo sa crematorium. Ang manager ay nakatayo na sa harap ng pindutan ng pagpapagana. Manager, sigaw ni Mang Tonyo. Hindi po. Kailangan nating maghintay hanggat nandito ang mga magulang. Sumimangot ang manager. Mang Tonyo, tama na. Huwag ka nang magdulot ng problema. Kailangan po ng kumpirmasyon. Hindi sumuko si Mang Tonyo. Nagpakita ng kasiyahan si Leo Ramirez at ang biyenan. Kung wala ang mga magulang, madali ang lahat. Lumingon si Mang Tonyo sa waiting area. Nakasandal si Aling Linda sa upuan, nakapikit. Si Mang Bert naman ay lumabas sa pasilyo upang maghanap ng tubig sa tabi ng kanyang asawa. Ang mga magulang na hindi kayang protektahan ang huling sandali ng kanilang anak. Umabot sa sukdulan ang pagkabalisa ni Mang Tonyo. Sa sandaling iyon, narinig ang boses mula sa waiting area. Joyce, tumayo si Aling Linda ng mabilis. Nahawakan niya ang upuan at nahirapan siyang bumangon. Ang anak ko, kailangan kong pumunta. Nanginginig siyang lumabas mula sa pinto ng waiting area. Lumabas siya sa pasilyo. Dali-daling lumapit si Mang Tonyo. Aling Linda, masama pa po ang pakiramdam niyo, di ba? Ngunit hindi nakinig si Aling Linda. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa kabaong ng kanyang anak. Joyce, nandito na si nanay. Lumapit siya sa kabaong. 5 metro, 3 metro, 1 metro, nasa harap na si Aling Linda ng kabaong. Sa sandaling aabutin niya ang kabaong gamit, ang nanginginig niyang kamay. Joyce, sa sandaling iyon, nawalan ng lakas ang buong katawan ni Aling Linda. Natupi ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa harap. Dong! Isang mahinang tunog ang narinig. Bumagsak si Aling Linda sa sahig. Tumama ang kanyang mukha sa malamig na sahig. Nanay! Dali-daling lumapit si Mang Tonyo at inihiga si Aling Linda, maputla ang kanyang mukha. Nakapikit ang kanyang mga mata at lila ang kanyang mga labi. Nanay, kumalma po kayo. Bahagyang hinaplos ni Mang Tonyo ang mukha ni Aling Linda, ngunit walang tugon. Hinawakan niya ang pulso nito at sinuri. May pulso siya, ngunit napakahina, tulad ng sinulid. Humihinga pa siya. Malakas na sabi ni Mang Tonyo. Ngunit wala siyang malay. Nagtipo ng mga empleyado sa paligid. Lumabas din ang ibang naghihintay na pamilya, nagtatanong kung ano ang nangyari. Nahimatay na naman ang babaeng yan? Nahimatay na rin siya kanina, magiging malaking problema yan. Narinig ang bulungan ng mga tao. Nagdesisyon si Mang Tonyo nang walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang kumuha ng smartphone mula sa kanyang bulsa. Idinial niya ang 911. Hello, 911? Nasa pampublikong krematorium po kami sa Quezon City. Isang babaeng nasa huling bahagi ng 50s ang nawalan ng malay. Mahina ang pulso at walang tugon. Mabilis ngunit tumpak ang boses ni Mang Tonyo. Sige po, re-responde po kami. Higaan niyo po ang pasyente at siguraduhin ang airway. Ibinaba ni Mang Tonyo ang tawag at bahagyang isinandal ang ulo ni Aling Linda. Ito ay first aid para sa airway management. Ihihinto ang cremation, deklara ni Mang Tonyo. Ihihinto ang lahat ng proseso hanggat hindi pa dumarating ang ambulansya. Nagalit si Leo Ramirez at sumigaw. Bakit ka nagdedesisyon mag-isa? Ano ang kinalaman ng biyenan at ng cremation? Dahil sa emergency, kailangan nating ihinto ang lahat ng proseso. Regulasyon ito. Hindi rin nagpatalo si Mang Tonyo. Sumimangot si Aling Nena. Kahit tumawag pa ng ambulansya, nag-aaksaya lang tayo ng oras. Bulong niya ng mahina, ngunit narinig ito ni Mang Tonyo. Paano niya nasabi ang ganoong bagay sa harap ng sariling ina ng yumao? Lumipas ang halos 5 minuto. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng sirena. Pipo, pipo. Huminto ang ambulansya sa harap ng krematorium. Mabilis na bumaba ang 2 paramedic. Nasaan ang pasyente? Dito po. Kinawayan ni Mang Tonyo ang kanyang kamay. Tumakbo ang mga paramedic, dala ang stretcher at emergency bag.
Mabilis silang lumuhod sa tabi ni Aling Linda at sinuri ang kanyang kondisyon. Mahina ang pulso. Check ng blood pressure. Isang paramedic ang naglagay ng blood pressure cuff. Blood pressure 80,050. Masyadong mababa. Simula ng oxygen therapy. Isang paramedic ang naglagay ng oxygen mask sa mukha ni Aling Linda. Sa tunog ng shh, nagsimula ang pag-supply ng oxygen. Sa sandaling iyon, dumating si Mang Bert na may dalang tubig. Uy! Uy! Lumuhod siya sa tabi ng kanyang asawa. Nanginginig na hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Mga paramedic, si Mrs. Si Mrs., magiging maayos ba siya? Nanginig ang boses ni Mang Bert. Kasalukuyan po kaming nagsasagawa ng first aid. Kailangan po siyang dalhin sa ospital. Kalmadong sagot ng paramedic. Nagsimula ang oxygen supply at pagkalipas ng ilang sandali, nanginig ang talukap ng mata ni Aling Linda. Mukhang nagkakamalay na ang pasyente, sabi ng paramedic. Dahan-dahang iminulat ni Aling Linda ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, ngunit agad siyang nagkamalay. Joyce! Joyce! Narinig ang mahinang boses sa oxygen mask. Uy! Ako! To! Kilala mo ba ako? Mahigpit na hinawakan ni Mang Bert ang kamay ng kanyang asawa. Humarap si Aling Linda. Nakita niya ang kabaong. Walang tigil na umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang anak ko, ang anak ko. Humikbi siya. Nabuo ang hamog sa oxygen mask dahil sa kanyang luha. Lumapit si Mang Tonyo sa tabi ng paramedic. Mahina siyang nagsalita. Sir, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Tumango ang paramedic. Lumayo sila ng kaunti. Sa totoo po, nagsimula si Mang Tonyo sa nanginginig na boses. May isang buntis po na nasa 8 buwan sa loob ng kabaong na iyan. Nasabi po na naideklara siyang patay sa ospital, ngunit huminga siya ng malalim. Naramdaman ko po ang galaw sa loob ng kabaong, parang fetus. Direkta ko po itong kinumpirma gamit ang aking kamay. Nagulat ang paramedic. At saka po, mainit ang kabaong. May bahagyang init po sa dapat ay malamig na kabaong. Nagpatuloy si Mang Tonyo. Ngunit ayaw po ng pamilya na kumpirmahin ito. Gusto lang po nilang bilisan ang cremation. Tiningnan ng paramedic ang kanyang kasamahan. Nagkatinginan sila. Nasa 8 buwan po ng pagbubuntis, sabi niyo po? Opo. At ang pasyente pong iyon ay ang tunay na ina ng buntis. Itinuro ni Mang Tonyo si Aling Linda. Nahimatay na rin po daw siya minsan sa daan bago pa man dumating sa crematorium habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Dahan-dahang tumango ang paramedic. Naiintindihan ko, kailangan natin itong kumpirmahin. Seryoso ang boses niya. Umusbong ang pag-asa sa dibdib ni Mang Tonyo. Sa wakas, may taong naniwala sa kanya. Lumapit ang paramedic kay Aling Linda. Aling Linda, ang anak niyo po ay nasa loob ng kabaong, di ba? Tumango si Aling Linda. Kukumpirmahin ko po ngayon. Sa mga salita ng paramedic, namilog ang mga mata ni Aling Linda. Talaga? Kukumpirmahin mo ang anak ko? Opo. Ngunit kailangan po ang pahintulot ng magulang. Tiningnan ng paramedic si Mang Bert. Mabilis na tumayo si Mang Bert. Pumapayag ako. Siyempre, pumapayag ako. Pakisuyo, kumpirmahin niyo na. Desperado ang boses niya. Dahan-dahang naglakad ang paramedic patungo sa kabaong. Katahimikan ang bumalot sa loob ng crematorium. Lahat ay nagpigil ng hininga. Tanging ang mga yapak ng paramedic ang malinaw na naririnig. Tumayo ang paramedic sa harap ng kabaong. Tiningnan niya ito sandali. At dahan-dahan siyang lumuhod. Hindi! Tumayo si Leo Ramirez at sumigaw. Hindi mo maaaring hawakan ang kabaong ng ganoon na ideklara na siyang patay sa ospital. Sinubukan niyang lapitan ang paramedic. Ngunit hinarangan siya ni Mang Tonyo. Umalis ka! Hindi! Nagsasagawa ng kumpirmasyon ang paramedic. Hindi sumuko si Mang Tonyo. Tumayo din si Aling Nena. Hindi talaga. Hindi kami pumapayag. Ang magulang, si Mang Bert po, ay pumayag. Kalmadong sabi ng paramedic. Nanginginig ang boses ni Mang Bert, sinabi niya, kung may problema, ako ang mananagot sa lahat ng problema. Pinaglapit niya ang kanyang mga kamay. Pakisuyo, kumpirmahin niyo lang. Patay ba talaga ang anak ko? Naputol ang boses ni Mang Bert dahil sa luha. Tumango ang paramedic. At tiningnan niya ang kanyang kasamahan. I-record po natin. Opo. Kinuha ng kasamahang paramedic ang kanyang smartphone
at nagsimulang mag-record ng video. Ito ay opisyal na record. Mula ngayon, sisimulan ang kumpirmasyon ng buntis na nasa 8 buwan. Isasagawa ito sa ilalim ng pahintulot ng magulang. Kalmado ang boses ng paramedic. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang palad sa tiyan ng kabaong. Lahat ay nagpigil ng hininga. Katahimikan ang bumalot sa loob ng krematorium. Parang nawala ang tunog ng hangin at ang hininga ng mga tao. Parang huminto ang oras. Iminulat ng paramedic ang kanyang mga mata. Nagko-concentrate siya. Pinatalas niya ang lahat ng kanyang pandama sa kanyang palad. Lumipas ang 1, 2 segundo. Lumipas ang 10 segundo. Iminulat ng paramedic ang kanyang mga mata. Nagulat ang kanyang ekspresyon. Dito, mahina niyang bulong. Dito, may. Inilipat ng paramedic ang posisyon ng kanyang kamay sa bandang ibaba ng tiyan. Sa mismong sandaling iyon, muling naramdaman ang bahagyang galaw. Namilog ang mga mata ng paramedic. Muli niyang naramdaman. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Ito, nanginginig ang boses ng paramedic nang tawagin niya ang kanyang kasamahan. Dito, pakisuyo, kumpirmahin mo. Mabilis na lumapit ang kasamahang paramedic. Huminto siya sa pagre-record at lumuhod. Inilagay din niya ang kanyang kamay sa kabaong. Muling bumalot ang katahimikan. 5 segundo, 10 segundo ang lumipas. Pumutla ang mukha ng kasamahang paramedic. Ito, tiningnan niya ang unang paramedic. Nagkatinginan silang dalawa. Opo, malinaw, nasabi ng paramedic. May malinaw na paggalaw ng fetus ang naramdaman. Sa sandaling bumaba ang mga salitang iyon, nagkagulo ang loob ng krematorium. Ano? Fetus? Kung ganon, buhay pa siya? Nagsimulang magbulungan ang mga naghihintay na pamilya. Tumayo si Mang Bert. Talaga po, ang anak ko, buhay pa? Nanginig ang boses niya. Ibinagsak ni Aling Linda ang kanyang oxygen mask. Nanginginig siyang tumayo. Joyce, sinubukan niyang lapitan ang kanyang anak. Mabilis na kinuha ng paramedic ang stethoscope mula sa kanyang bag. Inilagay niya ang stethoscope sa tiyan ng kabaong. Tahimik siyang nakinig. Tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Narinig ang mabilis na tibok ng puso. Ito ay fetal heart rate. Fetal heart rate. Kumpirmado. Malakas na sabi ng paramedic. Humigit kumulang 140 beats per minute, mabilis, ngunit gumagalaw. Bumagsak si Aling Linda sa sahig. Joyce, buhay ang Joyce ko. Tinakpan niya ang kanyang mukha, gamit ang kanyang 2 kamay. Nanginig ang kanyang balikat. Umalingaw-ngaw ang kanyang iyak. Joyce! Joyce! Lumuhod din si Mang Bert. Tumingala siya sa langit. Salamat po. Maraming salamat po. Umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Nakatayo lang si Mang Tonyo, nakapikit. Nawala ang lahat ng tensyon sa kanyang katawan. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Mabuti na lang, talagang mabuti na lang. Umagos din ang luha mula sa kanyang mga mata. Nagbulungan ang mga pamilya sa paligid. Ano ang nangyari? Buhay pa pala siya? Malapit na siyang sunugin, di ba? Ay, magiging malaking problema sana yon. Halo-halong gulat at pagkatakot ang ekspresyon ng mga tao. Samantala, umatras ng isang hakbang si Leo Ramirez. Pumutla ang kanyang mukha. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Umupo si Aling Nena. Hinawakan niya ang sahig gamit ang kanyang 2 kamay. Hindi maaaring mangyari yan. Hindi. Mahina niyang bulong. Puno ng takot ang kanyang ekspresyon. Mabilis na kinuha ni May Santos ang kanyang smartphone. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa isang tao. Mabilis ang galaw ng kanyang mga daliri. Tumayo ang paramedic. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon na. Gipit ang boses niya. Parehong nasa kritikal na kondisyon ang ina at ang sanggol. Wala na tayong oras. Kinuha ng kasamahang paramedic ang walkie-talkie. Space, emergency. Buntis na nasa 8 buwan, idineklara ng patay, ngunit nakumpirma ang fetal heart rate. Agad na idadala sa University Hospital. Narinig ang gulat na boses mula sa kabilang linya ng walkie-talkie. Ano? Patay na pero may tibok ng puso. Opo, walang duda. Dadalhin namin. Ngayon na. Gumalaw ang mga paramedic. Kailangan nilang ilagay ang kabaong sa stretcher. Mas ligtas kung bubuksan ang kabaong.
Kailangan nating direktang kumpirmahin ang kondisyon ng ina. Tiningnan ng paramedic si Mang Bert. Pumapayag po ba kayo? Opo. Siyempre, pumapayag ako. Mabilis na sagot ni Mang Bert. Magkasama sina Mang Tonyo at ang mga paramedic na binuksan ang takip ng kabaong, dahan-dahan at maingat. Sa sandaling bumukas ang takip, nagpigil ng hininga ang lahat. Nakahiga si Joyce Rivera sa loob ng kabaong. Maputla ang kanyang mukha, ngunit may bahagyang pula pa rin sa kanyang mga labi. Inilagay ng paramedic ang kanyang daliri sa carotid artery ng leeg. May pulso po, nanginig ang boses niya. Napakababa, ngunit malinaw na may tibok. Tumakbo si Aling Linda sa kanyang anak. Joyce! Joyce! Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Malamig ang kamay, ngunit may natitira pa ring malambot na init. Nandito na si nanay. Joyce! Nandito na si nanay para tulungan ka. Umagos ang luha ni Aling Linda sa likod ng kamay ng kanyang anak. Mabilis na gumalaw ang mga paramedic. Inilagay ang oxygen mask at inihanda ang IV fluid. Aalis na tayo ngayon. Inihanda ang stretcher. Nagsimula ang laban sa oras para iligtas ang buhay. Opisyal na itinigil ang cremation. Malakas na deklara ng paramedic. Mabilis na gumalaw si Mang Tonyo. Tumakbo siya patungo sa control panel ng crematorium at pinindot ang pulang emergency stop button. PPP. Tumunog ang alarm. Huminto ang pag-init sa loob ng crematorium. Dahan-dahang bumaba ang numero sa thermometer. Hindi! Biglang tumayo si Aling Nena. Tumakbo siya patungo sa crematorium. Hindi mo maaaring gawin yan. Inabot ng biyena ng pindutan ng pagpapagana. Sinubukan niyang muling simulan ang cremation. Mabilis na hinarangan ni Mang Tonyo ang kanyang harap. Aling Nena, hindi po. Umalis ka. Ngayon na. Tinulak ni Aling Nena si Mang Tonyo. Ngunit hindi sumuko si Mang Tonyo. Tinakpan niya ang pindutan ng buong katawan niya. Dahil sa emergency, imposible ang cremation. Ito ay batas. Matatag ang boses ni Mang Tonyo. Mabilis na gumalaw si Leo Ramirez patungo sa labasan. Mukhang palihim siyang tatakas. Hindi ito nakaligtas sa pansin ni Mang Tonyo. Saan po kayo pupunta? Hinarangan ni Mang Tonyo ang harap ni Leo Ramirez. Sa banyo lang po. Nanginig ang boses ni Leo Ramirez. Hindi pa po tapos ang sitwasyon. Pakisuyo. Maghintay po kayo. Tumayo si Mang Tonyo sa harap ng pinto. Binantayan niya si Leo Ramirez. Samantala, umupo si Aling Nena. Bumagsak siya sa sahig at nagsimulang magbulungan. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito maaaring mangyari. Sigurado akong patay na siya. Unti-unting humina ang kanyang boses. Puno ng takot ang kanyang ekspresyon. Palihim na pumunta si May Santos sa isang sulok. Kinuha niya ang kanyang smartphone at mabilis na tumawag. Hello, ang plano. Ang plano ay tuluyang nasira. Mahinang narinig ang kanyang bulong. Dalian ka, maghanda ka. Baka dumating ang pulis. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Mabilis na gumalaw ang mga paramedic. Inilipat nila si Joyce Rivera sa stretcher. Ingat, dahan-dahan. Isang paramedic ang sumuporta sa ulo. Ang isa naman ay sumuporta sa mga paa. Inilagay si Joyce Rivera sa stretcher. Natatakpan ng oxygen mask ang kanyang mukha. Sa mismong sandaling iyon, bahagyang nanginig ang kanang daliri ni Joyce Rivera. Nakita ito ni Aling Linda. Joyce! Joyce! Gumalaw ang daliri niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Mabilis na kinumpirma ng paramedic. Muscle spasm. Ito ay vital sign. Sa mga salita ng paramedic, humagulhol si Aling Linda. Buhay ang anak ko. Totoong buhay siya. Aalis na tayo ngayon. Dinala ng mga paramedic ang stretcher palabas. Mabilis na sumunod sina Aling Linda at Mang Bert. Isakay niyo rin po kami. Anak namin siya. Dalian niyo po. Sumakay na. Bumukas ang pinto ng ambulansya. Pumasok ang stretcher. Sumakay din sina Aling Linda at Mang Bert. Nagpatuloy ang paramedic sa pagbibigay ng pangangalaga sa loob ng sasakyan. Sinukat ang blood pressure, inayos ang bilis ng IV fluid at sinuri ang oxygen supply. Masyadong mababa ang blood pressure. Shock state, sabi ng paramedic sa kanyang kasamahan. Taasan ang IV fluid rate. Bumilis ang daloy ng IV fluid. Inilagay ng paramedic ang ultrasound machine sa tiyan. May nakita siyang gumalaw sa maliit na screen. Dugdug, dugdug.
narinig ang mabilis na tibok ng puso. Ito ay fatal heart rate. Fatal heart rate 150. Mabilis, ngunit regular. Umiyak si Aling Linda nang marinig ang tunog. Buhay din ang apo ko. Niyakap ni Mang Bert ang kanyang asawa. Nagyakapan silang dalawa at umiyak. Sir, matutulungan niyo po ang anak ko, di ba? Pakisuyo, pakisuyo. Tulungan niyo po siya. Nagmamakaawa si Aling Linda. Gagawin namin ang lahat. Papunta na kami sa pinakamalapit na University Hospital ngayon. Kinuha ng paramedic ang walkie-talkie. Base, kasalukuyang naglilipat ng pasyente. Buntis, blood pressure 70,040, fetal heart rate 150. Inaasahang makakarating sa ospital sa loob ng humigit kumulang 10 minuto. Narinig ang tugon mula sa kabilang linya ng radyo. Naiintindihan. Tatawagan ko ang ospital. Maghanda ang OBGYN emergency team. Umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya. Pipo, pipo, pipo. Mabilis na tumakbo ang ambulansya. Nilampasan ang mga traffic light at umiiwas sa mga sasakyan patungo sa ospital. Sa loob ng sasakyan, hindi binitawan ni Aling Linda ang kamay ng kanyang anak. Joyce, konti na lang, malapit na tayo sa ospital. Nandito si nanay. Poprotektahan ka ni nanay. Patuloy siyang nagsalita sa kanyang anak. Pinaglapit ni Mang Bert ang kanyang mga kamay. Nagdarasal siya at bumulong. Pakisuyo, pakisuyo, tulungan niyo ang anak ko. Samantala, naiwan si Mang Tonyo sa crematorium. Mabilis siyang kumuha ng smartphone. Kailangan niyang tawagan ang pulis. Hello? Police station po ba? May tutulong po ako. Malinaw ang boses ni Mang Tonyo. Ito po ay insidente kung saan nakumpirma ang buhay bago pa man ang cremation matapos na ideklara ang pagkamatay. Kakaiba ang kilos ng pamilya ng yumao. Pinanood ito nina Leo Ramirez, Aling Nena at May Santos. Pumutla ang mukha ng tatlo. Tinawagan niya ang pulis. Mahinang sigaw ni May Santos. Ano ang gagawin natin? Paano tayo? Nanginginig na tanong ng biyenan. Hindi sumagot si Leo Ramirez. Tinitigan lang niya ang labasan. Balak niyang tumakas. Ngunit hinarangan ni Mang Tonyo ang pinto. Napansin din ng ibang empleyado ang sitwasyon at pumalibot. Malapit na pong dumating ang pulis. Pakisuyo, maghintay po kayo diyan. Malamig na sabi ni Mang Tonyo. Mula sa labas ng crematorium, muling narinig ang tunog ng sirena. Sa pagkakataong ito ay patrol car. Lumalapit na ang kamay ng hustisya. Agad na huminto ang ambulansya sa harap ng emergency room ng University Hospital. Sa sandaling huminto ang sasakyan, bumukas ang malaking pinto ng emergency room. Lumabas ang mga medical staff. Nasaan ang pasyente? Sigaw ng doktor na nakasuot ng puting uniforme. Bumukas ang pinto ng ambulansya. Mabilis na ibinaba ang stretcher. Buntis na nasa 8 buwan, nakumpirma ang buhay matapos ang deklarasyon ng pagkamatay. Dali-daling ipinaliwanag ng paramedic ang sitwasyon. Kasalukuyang blood pressure 70,040, mahina ang pulso, fetal heart rate 150. Nagulat ang mukha ng doktor. Mabilis na gumalaw ang stretcher. Itinulak ng mga medical staff ang stretcher mula sa magkabilang panig. Dali-daling tumakbo sina Aling Linda at Mang Bert. Sumunod. Matutulungan niyo po ang anak ko, di ba Dok? Umiiyak na tanong ni Aling Linda. Gagawin namin ang lahat, sagot ng doktor habang tumatakbo. Lumampas sila sa pasilyo ng ospital. Nagbigay daan ang mga tao. OBGYN emergency. May sumigaw. Umalingaw-ngaw ang announcement sa ospital. Code Blue, OBGYN emergency surgery. Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, tumakbo ang isa pang medical staff. Ito ay ang OBGYN professor. Kondisyon ng pasyente, walang malay. Labis na mababa ang blood pressure. Nanatili ang fetal heart rate. Ilang linggo na ang pagbubuntis? 8 buwan po. Naging seryoso ang ekspresyon ng OBGYN professor. Agad na ihanda ang cesarean section. Wala na tayong oras. Dumating sila sa harap ng operating room. Nakasindi ang pulang ilaw. Ibig sabihin, operation in progress. Dito na po maghintay ang pamilya. Pinigilan ng nurse si Aling Linda. Hindi, kailangan ko ring pumasok. Anak ko siya. Hinawakan ni Aling Linda ang pinto ng operating room. Aling Linda, hindi po ngayon. Dito na po kayo maghintay.
Kalmado ngunit matatag na sabi ng nurse. Inalalayan ni Mang Bert ang kanyang asawa. Uy, tiwala tayo sa mga doktor. Manalangin na lang tayo. Sumara ang pinto ng operating room. Umupo si Aling Linda sa harap ng pinto. Pinaglapit niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang manalangin. Pakisuyo, pakisuyo, tulungan niyo ang anak ko at tulungan niyo rin po ang apo ko. Lumuhod din si Mang Bert sa tabi. Umiiyak siya habang nagdarasal. Sa loob ng operating room, tensyonado ang sitwasyon. Blood pressure, bumaba pa. 60,030, sigaw ng nurse. Full IV fluid, taasan ang blood pressure. Utos ng doktor. Naging maximum ang bilis ng IV fluid. Bumaba ang oxygen saturation. Taasan ang oxygen supply. Mabilis na gumalaw ang mga medical staff. Sinuri ng OBGYN professor ang tiyan ni Joyce Rivera. Fetal heart rate 140. Hindi, 130 na bumababa. Kailangan nating ilabas siya ngayon na. Puno ng tensyon ang boses ng professor. Simulan ang cesarean section. Nagsimula ang operasyon. Hiniwa ng scalpel ang tiyan. Mabilis na gumalaw ang kamay ng doktor. Malakas ang pagdurugo. Itigil ang pagdurugo habang nagpapatuloy. Wala tayong oras. Hindi tumigil ang professor. Sa wakas, nakita ang sanggol. Nandyan na, maingat na, inilabas ng professor ang sanggol. Ngunit hindi gumalaw ang sanggol. Maputla ang buong katawan nito. Hindi ito humihinga. Apnea, sigaw ng nurse. Mabilis na lumapit ang resuscitation team, mga medical staff na espesyalista sa bagong panganak. Inilipat ang sanggol sa isang espesyal na kama. Inilagay ang maliit na oxygen mask sa mukha nito. Heart rate check. Inilagay ng doktor ang stethoscope. May heart rate, ngunit napakahina. Simulan ang CPR. Pinindot ng dalawang daliri ng doktor ang maliit na dibdib ng sanggol. 1, 2, 3, 4, 5. Sa ritmo, pinindot ang dibdib. Lumipas ang 10 segundo. Lumipas ang 20 segundo. Hindi pa rin humihinga ang sanggol. Ipagpatuloy. 30 segundo, 40 segundo. Lumipas ang 1 minuto. Hindi alam ni Aling Linda na naghihintay sa pasilyo kung ano ang nangyayari sa loob. Ngunit patuloy siyang nagdarasal. Pakisuyo, pakisuyo. Hindi sumuko ang mga medical staff sa loob ng operating room. Patuloy ang compression. 1 minute 30 seconds. 2 minutes. Sa sandaling iyon, may lumabas mula sa bibig ng sanggol. Amniotic fluid. Na-secure na ang airway. Mabilis na sinipsip ng nurse ang amniotic fluid gamit ang suction machine at sa mismong sandaling iyon. Uwaa, narinig ang mahinang iyak. Bahagyang bumukas ang bibig ng sanggol. Uwaa, lumakas ng kaunti ang boses. Gumagalaw! May reaksyon! Sigaw ng doktor. At sa wakas, ogyaa! Umalingaw-ngaw ang unang iyak ng sanggol sa operating room. Bumuntong hininga ang mga medical staff. Buhay! Buhay ang sanggol! Tumakbo ang nurse palabas. Bumukas ang pinto ng operating room. Aling Linda, ipinanganak na po ang sanggol. Narinig niyo po ang iyak, di ba? Tumayo si Aling Linda ng mabilis. Ang apo ko. Bumagsak siya sa sahig. Buhay na, buhay. Niyakap ni Mang Bert ang kanyang asawa. Nagyakapan silang dalawa at humagulhol. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Muling sinabi ng nurse. Malakas din po ang pagdurugo ng nanay, ngunit kasalukuyan na po naming itinigil. Nailigtas na po ang kritikal na bahagi. Tumingala si Aling Linda sa langit. Salamat po. Maraming salamat po. Patuloy na umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol sa operating room. Ito ang tunog ng buhay. Ito ang tunog ng isang himala na bumalik mula sa bingit ng kamatayan. Sa oras na umalingaw-ngaw ang tunog ng buhay, may ibang nangyari sa krematorium. Huminto ang 2 patrol car sa harap ng krematorium. Mabilis na bumaba ang 2 detective. Narito po kami dahil sa tawag. Sino po ang nagsumbong? Ako po ang nagsumbong, sabi ni Mang Tonyo at lumapit. Naroon po ang mga taong may kinalaman. Itinuro ni Mang Tonyo sina Leo Ramirez, Aling Nena at May Santos. Tiningnan sila ng detective. Sa ngayon, samahan niyo po kaming lahat sa police station. Kailangan po ng investigasyon. Wala po kaming ginawang masama. Nanginginig ang boses ni Leo Ramirez. Sa ngayon,
sasailalim kayo sa investigasyon. Ito ay kakaibang kaso kung saan nakumpirma ang buhay matapos ang deklarasyon ng pagkamatay. Matatag ang boses ng detective. Umupo si Aling Nena. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito maaaring mangyari. Patuloy siyang bumulong. Umiiyak na si May Santos. Ngunit hindi malinaw kung totoo ang kanyang luha. Kukunin namin ang CCTV footage ng crematorium, sabi ng detective at pumunta sa control room. Sinundan siya ni Mang Tonyo. Nandito po ang lahat. Lahat ng footage ngayong hapon. In play ang CCTV footage. Lahat ay nakita sa screen. Ang pagtingin ni Leo Ramirez sa kanyang relo. Ang hindi pagtingin ni Aling Nena sa kabaong kahit isang beses. Maging ang pagtango ni May Santos habang tumatawag. Kukopyahin namin ang lahat ng ito. Isinaksak ng detective ang USB drive. Kinagabihan, masinsin ang pagtatanong sa police station. Sina Leo Ramirez, Aling Nena at May Santos ay tinanong sa magkakahiwalay na silid. Saang ospital po idineklara ang pagkamatay ng pasyente? Sa isang ospital po sa Maynila, sagot ni Leo Ramirez. Si Dr. Castro po ang attending physician. Nagtala ang detective, kukumpirmahin namin sa ospital. Kinabukasan, pinuntahan ng mga detective ang ospital. Kumatok sila sa pinto ng opisina ni Dr. Castro. Pulis po kami. Tungkol po sa death certificate ni Joyce Rivera. Pumutla ang mukha ni Dr. Castro. Ano? Ano yon? Buhay po ang pasyente. Nakumpirma po ang buhay bago pa man ang cremation. Sa mga salita ng detective, umupo si Dr. Castro sa kanyang upuan. Pakisuyo, ibigay niyo po ang lahat ng medical records. At saka, mayroon po kaming search warrant. Nagsimulang maghanap ang mga detective sa opisina. Mula sa drawer ng desk, may nakitang bankbook. Ano po ito? Binuksan ng detective ang bankbook. Nakatala ang 2 milyong PHP na deposito sa kamakailang transaksyon. Ang nagdeposito ay si Nenita Ramirez. Ito. Hindi na nakapagsalita si Dr. Castro. Pakisuyo. Samahan niyo po kami sa police station. Kinapkapan si Dr. Castro. Sa parehong oras, ang ibang detective ay masinsin na naghanap sa bahay ng biyenan. Mula sa drawer ng silid tulugan, may nakitang cellphone. Isang lumang cellphone. Ano po ito? Hindi po yan ginagamit na cellphone, mabilis na sabi ng biyenan. Binuksan ng detective ang cellphone. Sinuri ang kasaysayan ng short messages. 2 milyong PHP. Kumpirmado ang deposito. Naganap ang proseso ayon sa usapan kay Dr. Castro. Bilisin ang cremation. Lahat ng usapan ay ebidensya. Kukunin din namin ito. Sinuri din ang smartphone ni Leo Ramirez. Mula sa na-recover na data, maraming larawan ang lumabas. Mga larawan niya kasama si May Santos. Sa hotel, sa restaurant, sa mga travel destination. Ayon sa PETSA, nagsimula ito 6 na buwan na ang nakakaraan. Simula pa noong buntis ang asawa niyang si Joyce Rivera. Sino si May Santos? Tanong ng detective. Wala po. Nagsinungaling si Leo Ramirez. Huwag kang magsinungaling. Nakumpirma na namin. Ipinakita ng detective ang mga dokumento. Si May Santos ay isang empleyado ng club. Wala kayong anumang relasyon ng pagiging magpinsan. Hindi na makatanggi si Leo Ramirez. Kinuha din ng pulis ang CCTV footage ng hotel. 3 linggo na ang nakakaraan, nakita ang eksena kung saan nagkikita sina Leo Ramirez, Aling Nena at May Santos. Gawin lang natin ayon sa plano, narinig ang boses ng biyenan na nakarecord. Ako na mismo ang nagbigay ng pera kay Dr. Castro. Siguradong isusulat niya ang death certificate. Kung gayon, ang insurance money, boses ni May Santos. Iniba ko na ang beneficiary kay Leo, 200 milyong PHP. Lahat ng usapan ay nagpapatunay ng krimen. Sa pagtatanong sa police station, umamin si Dr. Castro. Dahil sa utang sa pagsusugal, may utang siyang higit sa 100 milyong PHP. Bumulong siya. Sinabi po ni Nenita Ramirez na bibigyan niya ako ng 2 milyong PHP basta't isulat ko ang death certificate. Patay po ba talaga ang pasyente? Hindi po. Nasa malalim siyang coma, pero may heart rate po. Nagpatuloy ang pag-amin ni Dr. Castro. Minanipula ko din ang oras ng pagkamatay. Lahat ng medical records ay puro kasinungalingan. Sa isa pang pagtatanong,
Bumagsak din ang biyenan. Ayoko po sa aking manugang, umiiyak na sabi ni Aling Nena. Kahit hindi naman mayaman ang kanilang pamilya, kumapit pa rin siya sa anak ko. Kaya sinubukan niyo siyang patayin? Ayoko po na mapunta ang lahat ng ari-arian ng aming pamilya sa aking manugang. Inamin niya ang kanyang krimen. Hanggang sa huli, sinubukan ni Leo Ramirez na kumapit. Wala po akong alam. Lahat po ay gawa ng nanay ko. Ngunit malinaw ang ebidensya. Ikaw po ang nagbago ng beneficiary ng insurance, di ba? Isang buwan na ang nakakaraan. Oo. At ang relasyon niya kay May Santos ay naging malinaw din. Hindi na makayanan ni Leo Ramirez. Kasisihan yan ni May. Ang babaeng yan ang nagsimula. Sinubukan niyang ipasa ang responsibilidad sa kanyang kasamahan sa krimen. Kinabukasan, opisyal na nagulat ang pulis sa ospital. Nag-cruise ang landas ni Mang Bert at Aling Linda sa pasilyo ng police station. Sina Leo Ramirez, Aling Nena at May Santos ay nakaposas. Mga walang kaluluwa, sigaw ni Mang Bert. Sinubukan niyong patayin ang anak ko. Habang umiiyak si Aling Linda, umupo siya. Bakit? Bakit niyo kayang gawin yan? Kinagabihan, lumabas ang breaking news. Buntis na nabuhay bago ang cremation, natuklas ang planadong attempted murder ng pamilya. Nagsimula na ang hatol ng hustisya. Pagkalipas ng 3 buwan, sa hukuman, binasa ng huwes ang desisyon, ang akusado na si Dr. Castro, dahil sa paglabag sa batas medikal at attempted murder, ay hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Bumulong si Dr. Castro. Permanenteng binawi ang kanyang lisensya sa medisina. Ang mga akusado na sina Nenita Ramirez, Leo Ramirez at May Santos dahil sa attempted murder at pagnanakaw ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong bawat isa. Sa loob ng courtroom, umiyak si Aling Linda. Mahigpit na hinawakan ni Mang Bert ang kamay ng kanyang asawa. Ito ang sandali ng pagkamit ng hustisya. Sa labas ng hukuman, sinabi ni Aling Linda sa mga reporter, "Lubos po akong nagpapasalamat kay Mang Antonio de la Cruz na nagligtas sa aking anak at apo." Nanginginig ang kanyang boses ngunit puno ng sinseridad. "Kung hindi po niya kami pinigilan, hindi na sana nabuhay ang aking anak sa mundong ito." Samantala, may himala na nangyari sa ospital. Sa loob ng incubator ng Neonatal Intensive Care Unit, may natutulog na maliit na sanggol. Lumipas ang 1 linggo. Unti-unting gumanda ang kulay ng balat ng sanggol. Lumipas ang 2 linggo. Unti-unting tumaas ang kanyang timbang. Sa 3 linggo, sinabi ng doktor, maaari na siyang lumabas mula sa incubator. Unang niyakap ni Aling Linda ang kanyang apo. Isang maliit at mainit na buhay. Buhay talaga ang apo ko. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol at umiyak. Sa intensive care unit, may isa pang himala na nangyayari. Nakahiga si Joyce Rivera, wala pa rin siyang malay, ngunit nanatili ang kanyang buhay. Isang hapon, habang regular na nagsasagawa ng check-up ang nurse, bahagyang nanginig ang daliri ni Joyce Rivera. "Doktor, may reaksyon po ang pasyente." Dali-daling lumapit ang doktor. "Joyce, naririnig mo ba ako? Subukan mong igalaw ang iyong daliri." Muling gumalaw ang daliri ni Joyce Rivera. Pakisuyo, tawagin ng mga magulang. Dali-daling dumating sina Aling Linda at Mang Bert. "Joyce, si nanay to." Hinawakan ni Aling Linda ang kamay ng kanyang anak. Sa mismong sandaling iyon, nanginig ang talukap ng mata ni Joyce Rivera. Dahan-dahan, napakadahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. "Joyce!" sigaw ni Aling Linda. Nakatuon ang paningin ni Joyce Rivera. Nakita niya ang kanyang ina. "Nanay," mahinang sabi ni Joyce Rivera. "Ang anak ko?" Ito ang unang salita ng kanyang anak. Ang puso ng isang ina na inaalala ang kanyang sanggol bago ang sarili. Umiyak si Aling Linda habang ngumiti. "Buhay siya. Masigla ang apo ko. Talaga?" "Ay, oo, totoo." "Sa tingin mo, magsisinungaling si nanay?" Dinala ng nurse ang sanggol. Inihiga niya ang maliit na sanggol sa tabi ni Joyce Rivera. Hinawakan ni Joyce Rivera ang daliri ng sanggol gamit ang nanginginig niyang kamay. "Buhay ka pala. Buhay ka pala, anak ko." Walang tigil na umagos ang luha. "Tatay, nanay, maraming salamat po. Salamat po sa pagligtas sa akin." "Ano ang sinasabi mo?" "Salamat na buhay ka." Pinunasan din ni Mang Bert ang kanyang luha. Pagkalipas ng ilang araw, sumulat si Joyce Rivera ng liham kay Mang Tonyo. "Kay Mang Antonio de la Cruz, maraming salamat po sa pagligtas sa akin.
Dahil po sa hindi niyo pagpindot sa pindutan na iyon, kami po ng anak ko ay nabuhay. Hindi ko po kailanman malilimutan. Tinanggap ni Mang Tonyo ang liham at tahimik na ngumiti. Pagkalipas ng isang buwan, muling pumasok si Mang Tonyo sa trabaho. Sa unang araw ng kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan ng palakpakan. Ang galing mo, Mang Tonyo. Isang matapang na desisyon. Nahihiyang ngumiti si Mang Tonyo. Ginawa ko lang ang nararapat. Tumayo siya sa harap ng krematorium. Naroon pa rin ang pulang pindutan ng pagpapagana. Tinitigan ni Mang Tonyo ang pindutan sandali. Kung pinindot ko ang pindutan na iyon, sa araw na iyon, nanginginig siya sa pag-iisip. Napakahalaga na nagkaroon ako ng lakas ng loob na huminto. Sa isang sulok ng krematorium, inilagay ang isang maliit na monument, tagapagtanggol ng buhay. Nakaukit sa batong iyon ang kuwento ng araw na iyon. 5 taon ang lumipas. Isang maaraw na araw ng tagsibol. Isang babae ang lumitaw sa harap ng krematorium kasama ang kanyang anak, si Joyce Rivera, at ang kanyang anak na lalaki, na ngayon ay 5 taong gulang na. Mama, nasaan tayo? Ito ang lugar kung saan tinulungan si Mama ng isang tao. Lumabas si Mang Tonyo. Joyce, Mang Tonyo, matagal na po tayong hindi nagkita. Yumukod ng malalim si Joyce Rivera. Naka-kindergarten na po ang anak ko. Dumating po kami para bumati. Tumingala ang maliit na bata kay Mang Tonyo. Si Tio po ba ang nagligtas sa mama ko? Oo, ako yan. Salamat po, malakas na sabi ng bata. At masaya siyang ngumiti. Hinaplos ni Mang Tonyo ang ulo ng bata. Malaki ka na. Salamat sa malusog mong paglaki, sabi ni Joyce Rivera. Araw-araw ko po iniisip ang araw na iyon. Kung hindi po kayo huminto. Tapos na, yan. Ang mahalaga ay masaya kayong nabubuhay. Umalis ang mag-ina. Pinanood ni Mang Tonyo ang kanilang pag-alis. Umihip ang mainit na hangin ng tagsibol. Muli siyang pumunta sa harap ng krematorium. Tumayo siya sa harap ng pulang pindutan ng pagpapagana. Minsan, ang paghinto ang pinakamalaking tapang. Ang isang desisyon lang sa araw na iyon ang nagligtas sa 2 buhay at inilantad ang katotohanan. Tahimik na ngumiti si Mang Tonyo. Ngayong araw din, patuloy niyang poprotektahan ang kanyang lugar. Bilang huling tagapagtanggol ng buhay, kung magsasubscribe at maglalike kayo sa channel, makikita niyo kami sa mas magandang kwento. Maraming salamat po.